Attorney Ed, ikaw ay batikan na analyst, matagal mo nang kino-cover to, matagal na tayo nagkakahuntaan tukol dito mula boxing hanggang basketball. Ang sambayanan, napakataas ng kanilang expectation pagpasok ng FIBA World Cup only to crash matapos nga yung tatlong pagkatalo natin. Una, ano ang iyong pananaw dito? Unang-una, alam natin yung level ng opposition dito, ibang klase. Kasi nga po ito ay FIBA World Cup. Kumbaga, the best teams in the world nag-gather dito sa tournament na ito. So alam natin, mabigat talaga ang competition dito. Kumbaga, sabi nga natin, baka nga matambakan tayo ng todo-todo dito. Pero maganda ang naging simula natin doon sa Dominican Republic. Lumaban tayo, eventually kinapos lang tayo doon sa huli. Kaya lang, but later on, sabi nga nila, parang nawalan ng direksyon yung at kapansin-pansin, napansin ng marami na masyado tayo nag-over-rely doon sa ating star na si Jordan Clarkson. Parang doon na lamang na-focus at parang walang chemistry yung koponan. Kumbaga, ang tagal nang naging preparation dito sa torneyong ito. Bakit parang pagdating doon sa actual na torneo, napansin ng marami, bakit parang lahat ng plays nakasentro lamang kay Jordan Clarkson. Walang team involvement, hindi ba? Walang team involvement. Walang, hindi alam ng mga players outside Clarkson kung anong gagawin nila kapag si Clarkson ay hindi available. Katulong walang teamwork. Foul out siya. Oo, walang teamwork. Yun ang napansin ng marami na parang lahat nakapokus kay Jordan Clarkson. Meron bang place para dun sa ibang player? May mga nag-question din sa rotation ng mga player. Bakit isang dosena yung player mo? Bakit parang 7 o 8 lamang yung rotation? Ang daming magagaling na player, parang hindi mo masyado ginamit. Magagaling din yung mga yan. So, yun ang mga naging observations dito sa kampanya natin. Although in fairness, folks, mapansin mo, dikit naman yung mga talo natin eh. Totoo yan. Kumbaga, dikit din ang ating mga talo. So, hindi naman talaga tayo na-overwhelm. Kaya talagang inalat tayo. Kasi sabi mo, over-reliance kay Clarkson. Tama yun. Dikit yung laban natin. Pero ang paniniwala kasi ng iba, maraming Pilipino na alam naman natin tong kultura natin, no? At pag-uugali natin na ang bawat Pilipino ay coach. Ang gagaling mag-coach ang gagaling mag-analyze ng bawat Pilipino. At ang paniniwala nila, particularly the first 2 games, ay dapat tayo raw ay nanalo kung, ito pangit mang sabihin, kung naging maayos daw ang coaching. Sa puntong yon, ano ang iyong paniniwala? Ano ang iyong nakikita? Well, meron tayong kasabihan sa basketball. Sabi nila, players win games, coaches lose them. Ibig sabihin, kapag panalo ang kupunan, players napapansin. Pero pag natalo, ang binubusisi, ang sinisisi, ay ang coach. Kasi nga po, ang coach, ang supposedly, siya ang tactician Siya supposedly ang magdi-design ng mga plays para sa ikapapanalo ng kupunan. Ang tingin ng marami, naging salat ang ating estratehiya dito sa World Cup. Ang tingin ng marami, mas maganda kung the coach was able to rally the troops, kumbaga, parang outside Clarkson, nasaan yung strategy para sa ibang players? Nasaan yung mga plays para sa ibang players outside Jordan Clarkson? Right. Yun ang trabaho ng coach, punuan na meron akong contingency plan. Kapag si Clarkson, na alam naman natin na scout na ng kalaban at alam naman natin na siya talagang tatargetin ng depensa ng kalaban, alam na natin yan. So ano ang contingency plan mo para doon sa ibang players? Paano sila mag-i-step up? Yun ang dapat pinunuan noong coach sa tingin ng marami. Bakit parang salat ang naging estratehiya natin? Dapat nanggaling yun dun sa coach. Kaya in a way, hindi mo masisik, yung ibang mga basketball fans, talagang ang napapagbuntunan ng sisi ay yung coach mismo. Although sabi ko nga, yung mga personal below the belt, medyo out of the line yun. Pero yung ibang ordinary fan, kita nila, sticking to the place, kahit hindi ka basketball fan, mapapansin mo, bakit ganun na naging laro natin? Alam naman natin na naging Clarkson-centered yung games, lahat, no? Lahat ng mula umpisa hanggang laro, hanggang huli. I mean, wala nang ibang pinag-usapan dito kundi Clarkson, na para bang ang bola ay dapat na kay Clarkson palagi. Alam naman natin yun, na yun yung mindset ng, I don't know, siguro it's the coaching staff or what, no? Pero, nakita naman na hindi ito umepekto sa Game 1, sa Game 2. And so, don't you rather think that dapat nagkaroon ng adjustments
para nang sa ganoon magkaroon ng maaaring iba na outcome yung mga laro. I agree with that observation. Tama yung sinabi mo. Alam na ng mga opposing teams na si Clarkson ang pupuntahan ng bola sa ating koponan. So alam nila na ang i-score talaga dito ay si Clarkson at si Clarkson lamang. May mga sabi nila, sana binago nila ang role ni Clarkson. Kasi nung nagsimula ang laban, lumalabas, ito na sinasabi natin, kay Clarkson pupunta ang bola, si Clarkson lang i-score. Sana ginawa nilang more by distributor itong si Clarkson. Parang iniba nila sana ang role ni Clarkson, hindi lang purely scoring. Kasi alam na ng koponan yun ang gagawin mo, i-score ka lang paano kung naging distributor si Clarkson? Siya ang nagdi-dictate, siya nagpapasa, trying to get everybody involved instead of just, give me the ball, tabi kayo, shoot ako. Di ba? Sana he would have been more by distributor. Okay, ito tutulungan ko ganito para lahat kayo makisali ma-involve kayo sa offense. Tutulungan ko kayo. May mga instances. In fact, may mga instances tayong nakita, folks, nakita mo minsan he was trying to be a distributor, trying to be a decoy. Right. Sorry, and it worked. Ida-drop niya kay Junmar Fajardo, di ba? O nakita mo, for a while it worked. Yun ang sinasabi natin, sana binago nila yung role ni Clarkson para hindi siya masyadong mabasa, pero nakita natin yun, flashes lang. Right. Eventually, bumalik dun ulit sa dating mode, which is pure Clarkson on offense. Bumalik tayo dun sa, para kasi mas madali yun di ba? Para mas madali yun Bigyan mo na lang ang bola kay Clarkson. Problema, nag-foul out si Clarkson. Nakita nyo, nagkatulong yung mga players. Tayo natin bibigyan bola, sino ang titira? Yun ang nangyari doon. So, yun ang nangyari. Pero unang maganda, nakikita natin may signs that they were trying to reorient itong si Clarkson by making him a distributor, by making him a decoy. Pero eventually, nag-settle tayo doon sa easier route which is just give the ball to Clarkson.